Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga bunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Magbigay lang ako tayo reaction nito. Sinabi ko na eh, itong si Ipina to tatakbo to eh. O, kasi parating nakadikit sa mga politiko eh. O, nakadikit kila Bongo, kila Robin, o, diba? O, magbigay ko tayo reaction dito. Sabi, keto na Enzo to. Eh, mahirap naman pag tayo lang sasalta eh. Sila, grabe. Dati si Willie Villame, ngayon naman si Philip Salvador ang nagdeklarang tatakbong senador. Hindi siya nagdeklara actually. Inendorso siya ni Bato. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po tayo sa ating oras-oras na komentaryo ni Attorney Enzo Recto. Okay? Sa oras na ito, hindi talaga mapigilan na hindi magkomento dito. Ha? Mga kabunyog, nagkaroon ng pagtitipon ang mga leaders ng PDP Laban sa Cebu. Sa Cebu City. Kahapon. O ngayon, diniklara nila na may apat na silang kandidato galing sa PDP Laban. Magre-re-election daw si Tolentino, si Bato de la Rosa, si Bongo, tapos may dinagdag silang isa, si Philip Salvador. Ay, matindi mga kabunyo. Philip Salvador. Ano ba yan? Maalala natin na nung karaan, nung nagtipon-tipon sa Davao, January 28 ba yun? 2024? Ha? Inanunsyo na rin doon na magiging kandidato ng kampo ni Duterte sa pagkasenador si Willie Revillame. At tinanggap na rin daw ni Willie Revillame yung ano sa kanya, imbitasyon na utang na loob pa ng Pilipinas, ano? Tinanggap niya na eh. Dati ayaw niya eh. Napilitan siya. Si Bumtarat. Kandidato ng grupo ni Duterte. Ang lalabas nito mga kabunyog, yung mga DDS may iba-ibang grupo, may PDP Laban, may kung ano pang grupo, bubuo sila ng 12 kataong line-up. Ang PDP Laban, si Philip Salvador, si Bongo, si Bato, si Tolentino. Pero sasama sigurado dyan sa line-up na yan si Vic Rodriguez. 5. At si Willie Revillame nga. 6. O di ano rin yan, makukumpleto yung 12 na yan. Pero imagine nyo yan, nakakabunyog mga kandidato na yan. Ay, sos. Wag muna natin pag-usapan sila Tolentino, si Bato at si Bongo. Ito, Philip Salvador, tatakbong senador. Ay, ano nang mangyayari sa bansa natin? Ngayon, pag nanalo yan, bahala na si Batman, Torne. bawang nanalo yan. Nanalo pa si Willie Revillame. Anong halimbawa? Sa dami ng tanga ba? Naku. Si Kimo nga, nag-number 1 eh. Kaya si Kimo, ang ginawang basihan nitong si Bumtarat-tarat at saka si Ipe. Kung si Kimo nanalo ba tayo hindi pwede manalo, di ba? Kaya siguro, sabi ni Willie, na ngayon tinatanggap ko na. Oo. Tatakbo na ako. Sumingit na si Ipe, di ba? At magre-re-election din si Lito Lapid at si Bong Revilla. Halimbawa, nanalo yan. Ay nandun, nakaupo pa si Jingo Estrada. Saka si Robin Padilla, nakaupo pa yan kasi 6 years ang term niyan. 2022 yan to 2028. So, yung dalawang artista, si Jinggoy at saka si Revilla, si Padilla, nandyan pa yan. Pero magre-re-election si Bong Revilla at saka si Lito Lapid sa ibang grupo yon, hindi sa PDP Laban. Sabihin nating manalo yung dalawa na yan. Wag naman sana. Tapos nanalo pa itong si Willie Revillame at Philip Salvador. 4. Di ilan na ngayon ang artista sa Senado? Ay, grabe mga kabunyog. Nai-imagine nyo, ano nang mangyayari sa Senado ng Pilipinas? At panoorin nyo yung speech ni yung speech nila ni Revillame at saka ni Padilla. Ni Philip Salvador. Panoorin nyo. Hindi ko na lang puputulin yung buong. Pinorward ko na po. Mahaba yung speech ni Bumtarat-tarat. Ito ang pakinggan natin, yung speech ni Ipe, Ang tagal ko pong hinintay ito. Kung
kung yung sinasabi nyo, mahal nyo si PRRD, ako po, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Nagkakilala po kami 2003, together with our Senator now, Christopher Lawrence Tesoro Bongo. Yun na po, tuloy-tuloy po, every weekend, nandun po ako, tutuloy po yung sinabi ni Senator Bongo na talagang gusto kong gawin sa pelikula ang pinakamagandang storya ng buhay ng isang tao, yun po ang kay PRRD. Puta mo, ang gagawa pa pala ng pelikula si Digong at starring Ipe Philip Salvador. Yan pwedeng si ano na lang gamitin mo, si Long Mejia. Ikaw ang gaganap sa buhay ni PRRD. Di ba insulto naman yun, mga boss? Magandang lalaki naman si Ipe. Para gumanap sa... Mas maganda si Long Mejia. Tuloy. Kaya nga lang po, hinasan siya. Sa iyo po kung lahat na narito ngayon, sabi nga po ni Mr. President kanina, he did not expect na ganito tayong karami. Alam niyo po, yung pagpunta niyo dito, ang nagpapunta sa inyo, dito ang Panginoon Diyos. Dahil gusto niya, support. Diyos na naman. Masyadong kawawa yung Panginoon Diyos sa mga politiko na to talaga. Puro sila maka-Diyos. Okay, mag-alala. At kayo ipoproklama ng mga maka-Diyos. Maraming nagpuproklama ng mga maka-Diyos. Bale mo, makakuha mo yung bendisyon ng iglesia. Palagi ko, hindi na-epekto yung bendisyon ni Kibulog, di ba? Pero malupit yung bendisyon ni Manalo. Tuloy. Supportan niyo ang PDP. Medyo lumakas ang boses ko. Na-excite lang po. Naman, oo. Mga panindig balahibo ito nangyayari na to. Oo. Tuloy. Matagal na po kami magkaibigan ni Senator Bongo. Sa matter of fact, 21 years na po kami magkaibigan. Hindi ko iniwanan ang taong yan. Alam niyo noon, nung siya'y nangangampanya noong 2019, kabado yan, nagbabasa, binabasa lahat ng sinasabi niya. Parati ko siya sinasabihan, partner, mag-down, ano ka na lang, kung ano lang ang nasa puso mo, sabihin mo. Sabi niya, partner, ano pa lang ako, umpisa pa lang ito, pero mawawala din yan. True enough po, nung maging senador siya, spontaneous na po ang kanyang mga sinasabi. Talagang mararamdaman mo sinasabi na ng gagaling sa puso. Mula noon po, na magkasama kami ni Senator Bongo, may eleksyon o wala, serbisyo sa mga Pilipino ang ginagawa ni Senator Bongo. Kasama po ako, kaya alam ko. At noon pa man po, nagsiservisyo na rin po ako sa mga Pilipino. Hindi po ako nagmamagaling. Kay Senator Bongo po, marami akong natututunan. Kay Senator Bongo po, naramdaman ko, buhat pa po noong presidency ni PRRD, naramdaman ng lahat ng Pilipino na pwede naman pala. Pwede naman pala ilapit ang gobyerno
sa pinakamahihirap na mahirap para hindi na po mahirapan pang umabot sa gobyerno. Tumatayo ho yung balahibo ko, ha. Tumatayo ho talaga, wala pong biro. Sa totoo lang po yan. Ha? Diyos ko. Ang maghihirap. Yan po natutunan ko. Isa sa napakalaking natutunan ko po sa kanila. Kaya po, yung pong sinasabi ni Senator Bongo na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Panginoon Diyos. Totoo naman po lahat yan. Diyos na naman. Kapag nangako ka sa mga kapwa mo na magbibigay ka ng serbisyo sa kanila, nangako ka rin sa Panginoon Diyos na yan ang serbisyo mo sa Kanya. Diyos na naman. Puro Diyos ho ito eh. Tuloy. Kaya sa inyo pong lahat ngayon, Ito mabigat itong pinali nitong si Ipe. Oo. Dito, pag ito nanalo, wala ho kayo sisisihin kung hindi sarili ninyo. O, ito. tinatanggap ko po ang aking nominasyon para sa 2025 senatorial election. Salamat po. Mananatili po ako sa PDP hanggang sa huli kong hininga. Tandaan niyo po. Tili daw siya sa PDP hanggang sa huling hininga niya. Okay, tuloy. Maraming salamat po. Ako po si David Salvador. Hindi po ako abogado. Hindi po ako doktor. Hindi po ako engineer. Ako po isang artista. Bunyog! Tapos O, yung mga tangahanga nito. O, inamin niya na hindi po ako abogado. Hindi po ako doktor. Hindi po ako engineer. Ako ay isang artista. O, boto niyo na. Alam niyo mga pre, Diyos Mar-Joseph. Hindi ko na ho alam. Oo. Basta ano to? Pag ito nanalo, mag-iiba na rin ho ako ng content. O ayoko na rin. Nanalo si Bumtarat-Tarat. Ilan na sila? Bumtarat-Tarat. Si Ipe. Tapos itong si Kimo. Si Robin Padilla. Ay, si Ipe. Si Kimo. Si Bumtarat-Tarat. Lito Lapid. Asyong Salonga. Baka lumusot ho yung tatlong tulpo. Nangunguna po yan. Yung Erwin Tulpo. O di ilan na. Yung Ben Tulpo, baka ewan ko sino. Basta dalawang tulpo yung nakabalip magiging tatlo eh. O di 8. 4. Baka ho lumusot si Tolentino. Patay tayo. Yun na ho yan. Maghahanap na ho tayo ng ibang content, mag-iwalay na po tayo, at ako po'y sana kung sasamahan nyo ako sa aking iisiping content. Ha? Panginoon, magdasal po tayo araw-araw, gabi-gabi. Sana po, magpahintulutan na mahal na po ng ating Diyos. Ito hong mga tao na ito. Na Diyos ko. Panginoon. Hindi pa ho yan Marami pa ho akong kinukutuban ako na pwedeng pumasok pa ho dyan sa 2025 na eleksyon na yan. Oo. Mga matulungin na pwedeng si Noli de Castro. Ano pa? Marami ho Baka basta marami-rami na siguradong gulo ang ito ewan. Pero hindi ako nagulat dyan dahil ini-expect ko talaga yan na papasok yan. Oo. Kasi nga parati nakabuntot kila Bongo ganun. Lahat ng parati nakapicture siya inamin naman niya, diba? Oo. Parati siya nakajulalay kila Bongo. Bongo. Gagawa niya rin yung buhay ni
ano, siya sa pelikula raw niya yung buhay ni ano, ni ito si Digong. Ang pinakamagaling daw na naging presidente yung buhay. Diyos Marios. Ewan. Dagdagan natin ang konting content natin bago tayo mag-collab. Vice President Sara Duterte. Sinagot din ng First Lady ang ilang issue gaya ng sabi-sabing under the saya si Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Ivan Mayrina. Nagngitian at nagbeso sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa graduation ceremony sa Philippine National Police Academy sa Silang Cavite. Namatan din sila nag-uusap at magkatabi habang pinaparangalan at kinakamayan ng mga graduate ng PNPA Layag Diwa Class of 2024. Do as much good as often to as many without expecting any reward in return, because service itself is our reward. Ito ang una nilang pagkikita matapos unang napanood online ang paglalabas ng sama ng loob ni First Lady Liza Araneta Marcos laban kay VP Sara. Matagal ang espekulasyon na sa ilang pagkakataon nakunan sa kamera, sadyang hindi pinapansin ang unang gina ang Vice Presidente. Sa panayam sa vlog ni Anthony Taberna, kinumpirma ng First Lady na sinadya na ito. Ito pa isa, si Tonying. Baka biglang tumakbo ng senador yan. Kung si Kimo nanalo si Tonying pa. Tulad nung paalis sila ni Pangulong Bongbong Marcos pa Vietnam, para raw ito iparamdam kay VP Sara ang kanyang diskusto sa pagtawa ng bisi sa pagtawag ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pangulo na bangag. And many things, I'm not a hypocrite. May departure time na, di ba? So, nandito Sara, nandito ko. Normally, nag-usap kami. So, ayoko. Tapos, sabi ni, somebody went to me, uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Bumuna ko. No reaction. So, hindi, bangag. Bangag is the name, I said that the bangag is the word of the day. Talaga, no reaction. So yun, then after that, talaga, I stopped there. I do it again. I mean, that's not right. You don't do that. That's entitled politics. Sabi pa ng First Lady, maaari pang maayos ang kanilang relasyon kung hihingi ng paumanhin si VP Sara. Bad shot yun sa akin. Unless she says sorry or whatever. Maybe she will, maybe she crossed the line. And then going down sa Prague, nakita ko siya ulit. Di ba? Gano'n, no? Marami yung nag-aantay sa delikadesang sinasabi, no? Nitong si Sara Duterte, mga boss. Kasi, talagang di ba? Bakit? Hindi mo ba nararamdaman na plastika ng inano na ni First Lady, di ba? Na wala ka ng kwenta sa akin, di ba? Diretso na Diniretso niya na dahil siguro itong First Lady, hindi ho talaga to masyadong sa politika Sabi nga niya, bihira siya ma-interview Ngayon lang siya nagpa-interview, no? Ito pa kay Tonying, dahil malapit sa kanila to di ba? Pero yun nga, paulit-ulit, no? Kung merong hiya si Sara Duterte, hindi siya mag-resign ng Vice Presidente kasi nga ayon sa siya raw ay naboto. Di? Pero kabinetik nasa kabinetik inis na sa'yo to at sigurado namang hindi ka naman mangmang para hindi mo maramdaman na nagpa-plastika na lang kayo nito si Excellency, di ba? Kaya sabi nga ni Ronald Llamas kung may natitira pa tong delikadesa, wag niyo nang intayin pang tanggalin siya. Tsaka mga friend mukhang si BP Lenny ang sabi magiging DepEd Secretary. Pero kung ewan, no? Pero palagi ko, sa palagi ko lang, baka hindi yan, hindi matuloy, hindi tatanggapin kung sakali. Malabo ho talaga maski anong isip ko
Oo. Kasi nga, si BP Leni, mula nung nagsilbing pangalawang pangulo, maski na mababa ang sweldo, wala pang ginawa itong si His Excellency kung hindi akusahan siya na mandaraya siya. Di ba? Kasama yung si Glenn Chong na may kailangan si Glenn Chong tsaka to sila Harry Roque, mabigat-bigat na psychiatrist titingin dito. Oo. Mantakin mo si Glenn Chong, gaano kabaliw, no? Baliw na yun eh. Nung panahon ni Bongbong, wala siyang ginagawa kung hindi isigaw na nadaya si Bongbong. Dinaya. Diba? Hanggang nagdesisyon ng Korte Suprema na walang daya ang nangyari. Glenn Chong. Ngayon naman, iba sigaw ni Glenn Chong, nandaya si Bongbong. Putangin. Mapapamura ka eh. Hindi ikalihitimong presidente yan, nandaya. Hindi ba naman malaki talaga tama sa utak eh, no? Ang lihitimo si Sara Duterte. Abogado ba to? Ngayon, kung nandaya si His Excellency na sinasabi mo, ungas, di panalo si BP Leni. Nandaya pala eh. Tapos sinisigaw ng gunggong, ang pangalawa raw, ang lihitimo raw na nanalo, si Sara Duterte. Lihitimong nanalo siya sa pagiging pangalawang pangulo, pero hindi siya lihitimong nanalo sa pagkapangulo. Gunggong talaga, no, mga boss? Sayang, to, no? Sige nga, isipin nyo nga, mga friend. Sinisigaw nung gago di ba? Hindi kaya ng lihitimong nanalo. Pero si Sara Duterte lihitimong nanalo ito. Kinausap ni First Lady, ni Lisa Araneta ang Smart Magic, kaya yan nanalo. Andun ako kung ano pagsasabi ng gago. Hindi, kung sakasakali totoo yung sinasabi mo, gago, di ang nanalo, si BP Leni. Di ba? Magkulab na tayo, mga friend. Ano sasabi ninyo, no? Mantakin ninyo yan, putik na yan. Kung may pumatol doon sa sinisigaw ni Alvarez, yan, ito pa, wala pa. Sipin mo, pinag-aaralan pa raw ng DOJ. Pinag-aaralan pa raw nila kung sasampahan nila ng kaso si Alvarez. Ang liwanag naman eh. Sabi na ng mga abogado, hindi naman tayong magaling. Nag-aayos, inciting to sedition siya eh. Nag-aano siya talaga na bumitaw na kayo sa inyong dyan sa Commander-in-Chief. Pag bumitaw kayo, walang magagawa yan kung hindi bababa sa pwesto yan. At si Sara Duterte na ang presidente. Tanginan ko. Buwisit ng mga baliw to. Mga baliw talaga. Tama ang sabi ni BP Leni. Kailangan talaga. Kulang tayo sa psychiatrist. Parang nung rin, mga friend, no? Nung nakaraan niya, nung nagsisigaw sila, dinaya si Bongbong ni Leni Robredo. Diba? Kung di ba naman talagang bakit mandadaya si BP Leni? Nakapandaya si BP Leni, si Digong hindi nakapandaya. Si Digong ang nanalong presidente. At ang natalo niya yung administrasyon na pato ng administrasyon na si Mar Rojas, di ba? Anong klaseng kahibangan, tanga ng tao kasi minsan maraming baliw. Ang pinalabas ng gagong Glenn Chong na nandaya si Leni Robredo, pero si Duterte hindi siya nandaya. Kung talagang mandaraya, di sana nandaya na si Mar Rojas. Mga gunggong talaga si Mar Rojas sana nandaya. Matatalo si Mar Rojas kung nandaya si BP Leni. Wala naman pera yan para mandaya. Gago talaga. Everyone? Ay, magkulab na po tayo, no? Pasensya na kayo. Talagang napapamura ako eh. Kala Tibaya, shout out.
Miss Akira Milus, may you have a bright day ahead. Ingat palagi, sabi ni Kalatni, ha. Hindi na active si Miss Akira Milus, ha. Estrelita Hiro, shout out. Good evening po, Sir Roque, watching from Japan. Good evening, good evening. Good evening, Karoke. Bugbugin mo na, Karoke, sabi ni Kalatni, oh. Estrelita Heroes ulit, oh. Di lang nakikialam si Digong, binababoy ni Digong fentanyl. Galit si Estrelita Heroes, oh. Librado Ludovico, shout out, ah. Blessed morning po, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Si Tandang Dutay, taing-tain na makabalik ang mga Dutertaning sa palasyo para wala ng kontra sa nakaw at korupsyon, leching yawang hindurupot. Ang tagal ng karma, yun nga eh. Yung karmang inaantay natin, yung ICC, hinaharang naman ecstasy. Estrelita Heroes ulit. Oy, shout out Jural Jelly, Roan Jelly, Friend Librado, nandiyan sila sa Canada. Mo nga, contact mo kung pero may contact ako sa kanila. Oo, pero para magkakilala kayo. Estrelita Heroes ulit, oh. Dapat si Digong nyo, siya yung unang magpa-drug test. Pag nagsasalita, kala mo bangag. Totoo yan, Estrelita. Kaya nga sabi ni Las Cañas, Estrelita, kung ano-ano ka, at kontra ka sa droga, ikaw ang drug lord of all drug lords. Niloloko mo ang tao. Sabi ni Las Cañas, di ba? Mabuti sana kung nagsasabi, tauhan niya 30 taon. Nagsilbi sa kanya bilang killer niya, di ba? Richard Ramos, mga didishit at hayop na SMNI nagkakalat ng fake news. Nagkakalat, tuloy pa rin sila eh. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless. Weekend sa inyo. God bless, Raul. Cassandra Daisy, shout out, Atat na ang mga DDS na ipwesto si Inday China bilang presidente, kaya nanggugulo si Digong nyo at DDS. Totoo. His Excellency, baka mamaya sana nanonood si His Excellency kila Richard Hidarian, kila Christian Esguerra, at lalo na kay ex-secretary Ronald Llamas. Napakaganda na sinasabi nun. Oo. Pero yun, maasa pa rin tayo na kagaya ng yung Politiscope, maganda. Attorney Enzo Recto, Toto Kausing, ang gaganda niya. Sana nanonood ka yan, His Excellency. At higit sa lahat, si Bagcaster, di ba? Richard Ramos ulit, Pag gumawa ng maganda ang presidente, mali pa rin sa iba. Totoo ba kung may mamamatay, sabihin EJK na naman, saan lulugar ang Pangulo? Sana kung mali, banatan. Pag tama, purihin. Sangayon ako sa iyan, friend. Arlene Tayam Nak, shout out, Gandang gabi po, Tay, and to your family and Rocky Warriors. Have a blessed day. Raul Villanata ulit, Katulad nga yan, may bago ng manager, nakikialam pa sa pulisiya ng kumpanya. Kawalang yaan nga yan, di ba? Hindi yan marunong mahiya itong mga ito, Yung mga Duterte, makakapal din, Takin mo ng puto. Pero wala kang magagawa, Talagang no choice din si Digong, Kung hindi talagang gumanggulo siya, Oo, no choice, Ipit na siya, Si Kibulog. Pero talaga mga friends, ito lang. Pag itong si His Excellency naglabas ng pangil, tapos to Kung gayahin niya lang yung ginawa doon sa
Kila Mabilog, kila Abuera Mayor Espinosa, alam mo, nakakulong na yun, ha. Sinerba ng search warrant yun, ng pating, pinatay yun sa loob ng kulungan, 2 pala yun, galing, no. Nakakulong na, sinerba pa ng search warrant, madaling araw. Tapos yung isa pa, yung paruhinog, ganun, His Excellency. Pag magsiserve ka ng search warrant, hindi yung kagaya ng mga ganyan. Niloloko lang itong mga NBI saka mga kapulisan, ni Digong, Diyan lang yan, kaso tamayong, napin nyo. Hindi naman yan alis dyan. Kailan kayo uling nagkausap? Kanina, kumain pa kami sa restaurant. Hindi naman kami inaano, basta magbayad ka lang. Binagago ni Digong yung mga kapulisan. Missing kayo. Ginagawa kayong tanga. Raul Villanada ulit to. Ngayon naghambing ko nga yung sabi mo, kuyang, na parang makakuha ka ng katiwala ng kamag-anak, ubod ng tamad, kinakatay pa yung mga alaga, ang hirap paalisin. Parang nagmamalaki pa, diba? Ganyan yan. Alintayam ulit, Tawa-tawa. Nung hindi nanalo yung mayabang na sinuporta ni Libayan na si Isko Moreno, grabing yabang ni Isko, nang sarali nagsalita na di maganda kay Bibi Leni. Sayabang ang konti ng bumoto niya. Nung matalo si Isko, binanatan niyan ni Libayan si Rapi Tulfo. Pero sa banat niya kay Tulfo, sama ako dyan. Kasi tama dyan si Libayan. Totoo naman, Arlene, nagpayaman si Tulfo sa mga topic niya sa mag-asasawang nagkaroon ng mga kabit. Diba? Hindi lang marami. Bernardo Chansing, shout out. Dugyot, Digonggong, stop na ang mga paninira at pakikialam sa gobyerno ngayon. Sa totoo lang, walang ginawang mabuti at maganda sa Pilipinas kundi patayan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasama ang mga anak mong katulad mo ring puro kayabangan at kahambugan. Galit si Bernardo Chansing. At mukhang kilala niya ang Duterte. Diba? Alintayam ulit, Tayo sa tingin ko niyan, bubulagin yan ni BBM. Ngayon, kunwari, pinoprotektahan ngayon, wala pa kasi ang ICC, pero pag nandyan na yung ICC, sakayan magsasabi na arestuhin yan para di yan makapalag. Si Halimaw na Digong, hindi makapalag si Halimaw na Digong. Tayo ngayon dyan, ibibigay kasi wala pa sa ICC. Sa grabe ng ginawang masama niyan sa Pinas at sa pamilya ni BBM. Maraming ganyan ang hula, anak, sa totoo lang. Alintayam ulit, Kasalanan niya ng mga bobong Pilipino na bumoto kay Halimaw na Digong. Hoy, mga bobong butante, butihan pa ninyo ang botohan niyo pa ang mga halimaw na Duterte. Sangkatuta kasi itong mga tangat bobo, mga butante na bumoto kay Halimaw na Digong. Buti ako, di ko binoto ang Halimaw na yan na nagpahirap sa Pinas. Oy, mga butante, di OA kayo. Nadala, tingnan ninyo ngayon. Yan ang binoto nyo noong 2016. Ang problema, Arlene, damay tayo Bernardo Chansing ulit, Si Digonggong, ang totoo ay sa pagmumukha niya, permanent na. Si Digonggong, ang tattoo ay sa pagmumukha niya, permanent na. Eli, shout out Boss Rox, good PM. Hindi talaga titigil yan si Digong dahil hinahabol na siya ng China dahil sa hindi natupad na secret deal. Kailan lang may nahuling Chinese sa Palawan na may mga armas. Sinyalis na yan na
Hinahabol na siya ng China. Oh. Soylo Flores, shout out. Joe Flores, my friend, shout out ha. Sabi niya, depende kung buribor yung pinalitan mo o kakampi mo. Si Digong, born buribor yan. Parang batang puro tantrums. Parang babaeng nireregla. Hindi mo alam ang pinanggagalingan. Buwisit at salot sa bansa. Actually, sila naman lahat eh. Wala lang magawa ang Davao. Gaya ng sabi ni Matabato, takot ang mga tao. Bukas, mag-throwback tayo. Baka hindi nyo napanood yung istorya ni Matabato tungkol dyan kay Digong nyo. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karoks. Panahon na manindigan sa tama si BBBM at sumapi uli sa ICC ang ating bayan. Simula nang naging tao po ako, ngayon lang ako nakasaksi na ang dating Pangulo ng bansa ay patuloy na nakikialam sa pamamahala ng bagong Pangulo. Parehas tayo ng bansa. At ang gusto pa ay siya ang masunod. Hindi bali sana kung may tamang pamamaraan patungo sa pag-unlad ng ating bansa. Talagang nakakalungkot na nangyayari sa ating bansa. Panahon na. Gising, Pilipinas! Diyos ko, ang hirap gisingin eh. Jan, shout out. Nanggugulo nga si Digong nyo. No to Duterte at saka sa mga maka-China. Mismo. Friend Shervin sa PEDA, shout out Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Amy Bingson, shout out. Friend Dolor Garcia, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Friend Shervin, Impong Basyang Team Tia Deli is in the house. Bumabati po ng mapagpalang buhay sa buong team po ng Rocky Warriors the Great. Sa topic mo po today, Sir Rox, hanggat ang malupit na buitre ay nasa paligid-ligid, huwag pong umasa ang bansa po natin. Singhap-singhap. Totoo. Na magkakaroon po tayo ng katahimikan, Sir Rox, para pong batang munti ang asal ng hinayupak na buitre. Buitre na yan, totoo. Nakikipag-agawan po siya sa Candy at ayaw niya po talagang manahimik at bumitaw hanggat di niya po nababawi at nakukuha ang kanyang gusto. Problema po ngayon, Sir Rox, ano na po ang mangyayari sa ginawa niyang pagtataksil sa pagbabalahura sa bansa po nating Pilipinas. Kung siya man po matapang lang sa bunganga. Totoo. Pero urong naman po ang betlog sa tunay na labanan. Sana siya na lang po at mga kampon niya ang nagpaampon sa mga wakang Chengwa. Totoo yan. Bakit Bakit buong Pilipinas po idadamay niya po? Yun nga Kung siya po yung duwag, siya lang po yun. Huwag ang buong Pilipinas isosurrender at ipamimigay mo. Kasi bahag ang buntot mo na pinutukan ka ng lintik. Galit na naman siya. Naku, Rimaw na buitri ka. Yan. Ay naku, pisting yawa ka, talagang animal ka po Sinong hindi mental health sa yung bugok ka, inutil ka. Galit na si Tia Deli. Patay tayo. Parang awa mo na. Manahimik ka na lang sa lungga mo. Pwede ba? Sana yung natitira mo pang buhay at panahon at hininga, humingi ka na ng tawad sa Diyos. Diyos? Hindi na kailangan, friend. Pinirmahan na ni Kibulog yung kaluluwa niya. Mapupunta raw sa langit ng apoy. Langit ng impyerno. Pinakamagandang magagawa mo sa bayan at sarili mo, kinam. Mag-isip-isip ka nga, Ingkong, puro kamalasan at kabisitan lang ang napapala ng taong bayan sa'yo. Buisit, leche. Messi, Papa. Ay, nako, friend. High blood din ka naman yan, Tia Deli, ha?
Lalo ito, itong vlog na to, malamang high blood din na naman tong si Tia Deli. Tang Senado yan, Okinawa. Malamang sa alamang yan, akala mo Tia Deli ka, lulusot yan. Tingnan mo si Ipe. Kung si Kimo, lumusot eh. Diba? Sa si Boom, tarat. Patay tayo dyan. Alin tayo mo nito. Tay, huwag nyo na pong i-content si Robin. Dapat di na yan ini-interview or wala nang magpunta sa press con para di na marinig ang mga kabubuhan at walang kwentang sasabihin ng Robin na yan. Naka-voice bullshit. Nakaka-bullshit. Baka mahawaan tayo ng kabubuhan ng Robin. Di ko na nga kinontent eh. Kakatawa talaga eh. Pero pwede na may content for comedy purposes. David Alin Mendoza. Shout out. Hello Karox at sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa lahat. Hi nako Karox. Gets ko na po ang sinasabi ni BBM na di niya isusuko si Digong sa ICC. Sa bandang huli po yan ay cambio na si BBM at sasabihin joke only. Galing mo Ika nga, give Digong a taste of his own medicine. Tignan natin kung ano ang gagawin ng mga DD-shit. Yun din ang iniisip ko, David. Bakit? Siya lang ba ang pwedeng magbago ng isip, di ba? Siya pa bago-bago ang isip niya, di ba? Sabi niya, bangag, adik. Mamaya sabi niya, wala akong sinasabing ganyan. Hindi ako nagsabi na adik siya. Di ba? Ganun lang yun. Tama, gani. Nakuha mo David Yan ang mangyayari. Sana. Federico Mandak, shout out. Atty. Libayan, hindi lang pakikialam. Gusto niya, siya pa din ang presidente. Uhaw na uhaw pa. Pati sa kapangyarihan. Lahat ginagawa para bumaba. Para bumaba daw si BBM. Yung PBBM naman, pa-cute-cute lang. Hindi raw niya political enemy si Digong. Pareho yata silang may mental health. Ay, nako. Federico. Arlene Taya mo nito. Si Tulpo, pang barangay lang ang kaya niyang na problema. Yung mga kabit-kabitan, mga mag-asawa, wala yang kakayahan mag-solve ng problema na malaki. At yung maliliit lang na tao, ang taong kaya niyang at sigaw-sigawan OA niya. Ang problema ng presidente diyan, kaya ng Tulpo na yan? Di kaya ng Tulpo na yan, sabi niya. Ewan ko Ewan ko talaga. Lord, dasal na lang tayo. Talaga, totoo. Rodel Alpilor, shout out Hello po Sir Rox at sa mga kabosing. Totoo po sinasabi ni Atty. Libayan. Talagang ibang klase si Digong nyo. Kasi siya lang ang naging pakialamero at tapos na termino niya. Grabe pakikialam niya kay PBBM. Sakit at salot kay PBBM ang Duterte na yan. Nakakagalit talaga. Nakakagalit talaga siya, Sir Rox. Kaya mananahimik ang ang Digong nyo na yan. Sakit ng ulo, mga DDS na yan. Haba na, Xerox na ingat. God bless po. God bless, Rodelia Alpilor. Nasa kami ni Excellency Ambole Librado Ludovico nito. Correct ka, Karox. Kailangan mag-ingay ang mga dutae. Alam ni Digong yan. Kung magbitiw si Blenglong, di panalo sila. Pero hindi mangyayari. Bumaba si Bongit. Ano sila? Baliw. Totoo yan. Alberto Olaer, shout out. Karoke, sigurado ko pagdating ng ICC sa Pilipinas, magtakbuhan sila. Sila Digong Duterte, Sara Duterte Carpio, Bato de la Rosa, sa Glory Mountain. Nag-aantay ang yawang Diyos nilang si Kibuloy, Karoke. Sigurado. Shirley J. Sir, shout out
Mahirap talagang maging maayos ang gobyerno ng Pilipinas kasi hindi naman organic ang nakaraang halalan. Karox, totoo. May mga sabuatang nangyari kaya ayan, sobrang gulo. Pero sabi nga nating lahat, Diyos na ang gumagawa ng paraan para magkagulo sila. Pero sana naman gawin ni PBBM ang para sa bansa natin at taong bayan. Yun lang. Sana. Rodelia Alpilor ulit. Serox, napasa lang si FL Lisa kasi pinatulan niya pa si Sarah Kim. Parang pinababa niya ang level niya. Asa taas na siya. Bakit anong gagawin ng mga Duterte? Panalo na sila kasi asa pwesto sila. Kaya si BBM, ingat siya sa pagbitaw ng salita sa mga salot na yan. Diba, Serox? So, hindi nakatiis eh. Alam mo si Lisa hindi yata hindi siya ipokritang tao nga eh. Hindi siya sanay sa plastikan eh. Di ba? Shirley Jaser ulit to. Correct ko lang po, Karox, ang nahagas dito sa amin sa Quezon, ang ibig sabihin ay nag-aalala. Nakapulot ako, nahagas pala. Salamat po sa pagbabasa ng aming mga komento. Okay lang, Shirley. Sammy AJ, shout out, Karox. Isang tao lang ang magiging remedyo para isagawa ang maayos na gobyerno. Kundi dapat piliin at iboto kundi ang malinis, walang bahid na kademonyuhan pagkatao. Walang iba kundi si Biko ng Pasig. Vote Biko Soto. Karox, isang tao lang ang magiging remedyo para isagawa ang maayos na gobyerno. Kundi dapat piliin at iboto kundi ang malinis, walang bahid ng kademonyuhan na pagkatao. Si Biko Soto, pwede. Pero, KBP Lenny pa rin ako. Angelito Defensor, welcome to the club. Sam AJ ulit to. Karox, 100% landslide pag si Biko ang nagpresidente. Lampaso yan si Sara at si Tulo. Kaya lang di pa yata pwede. Pwede na ba siya? Bata pa raw eh. May age limit pa ba? May age ba yan? May age bracket ba yung presidente? Christian Cheng, shout out na ka. Good morning po, Tatay Rox. At sa lahat ng mga tunay na ka-warriors, sensya na po dito yan. Bet ang guest nyo po, Tay. Kanino po ba talaga siya? Sa kanan o sa kaliwa? Sa harap o sa likod? Sa ulo o sa paa? Reynaldo Gonzalez, shout out. Christian Cheng, baka sa tumbong. Christian Cheng ulit to. Ito pong mga nangyayari sa administrasyon, mga bakbakan kuno ng mga duguan at greedy Verde ang hasang at Verde hasang. Deserve lang nila itong reflection last summer of 2022 election. Diba? Daisy SM Magallanes, shout out. Pamilya ni Duterte, ugaling kalye, street fighter mismo. Daisy SM. Tsaka yung mga anak ni Digong, kitang-kita nyo naman ang sagalaw di ba? Spoiled sila. Kung anong gusto nila, makukuha nila. Sila ang kaharian Sila ang hari sa Davao. Ayon yan doon sa kanilang pinsan si Noel Duterte. Psychiatrist po yun. Hindi na umiimik si Noel diba? Pero noon talaga nangampanya siya kay BP Lenny, Sinabi niya lahat na walang kwenta itong although Duterte siya, di ba? Parati siyang ini-interview ni Christian Esguerra noon, di ba? Daisy ulit, good evening po, Sir Roque. Watching from Turin, Italy. Nagdagan na naman ng kaibigan ko diyan.
Marami akong kakilala dyan eh. Kishan Cheng ulit oh. Again and again po, di yan isusurrender ni cocaine si ICC ang kauri niya dahil nga po pag nagkataon, it's laglagan time na. Oh, di ba? User, shout out. Duterte, Pangulo noon. Siya ay Panggulo na ngayon. Oh, yun nga. Oh, tama ka dyan. Pangulo noon, Panggulo ngayon. Christian Cheng ulit. Natatawa lang po ako sa mga dying hard troyalists. Bait na bait sila sa kanilang presidente. Di daw naimik. Ini-ignore ang mga akusasyones sa kanya ng kauri niyang si Fentanyl Dugong. Pasok sa kaliwang tenga, labas sa ilong. At di nila alam, bahag lang talaga ang buntot ni Kabayo. May hawak pa rin silang alas, si Duterte Praning against kay Marco. Dapat po Tyrox, silang dalawa pumila na din sa Angat Pinas Incorporated, Angat Buhay ni Madam Attorney Leni Robredo kasi Duterte Praning and Marco may mga mental health illness. Thanks po for reading my comments, Tatay Rox. Ingat po kayo palagi ng family circle ninyo. Mabuhay po. Mabuhay ko, Christian Cheng. Marlene Carandang, shout out ha. Masyadong nasarapan sa saglit na kapangyarihan. Gusto siya na lang forever. O, diba? Sumagot si Federico Mandaco. Kasi noon si Digong lang ang batas. Walang magawa ang Senado at Kongreso. Pati ang Supreme Court. Sunod-sunuran lang kay Digong. Walang makakontra sa kanya. Pag may kumontra, sibak ka sa pwesto. Mismo. Rosie, shout out. Hello po, hello. Marlene Carandang ulit o. Gising Pilipinas, vote wisely. Mismo. Jane L, shout out ha. Ito. Si Rox, aba, nagulat ako kay Atty. Libayan. Nag-comment siya, not favorable to Digong. Bakit na? Ano ba nakakagulat doon, Kau? Kau naman. Ako rin. Alam mo, ikaw lang nagulat ha. Alolalya, shout out ha. Salita na lang ng galing mismo sa bibig ng mga Duterte. Ang kulang para ibunyag ang maniobra sa Mayo 9, 2022. Totoo, eleksyon kaya ginugulo nila si BBM dahil taliwas ito sa inaasahan nila na sila pa din ang masusunod. Totoo yan. Good day sa Rox at sa mga ka-warriors. God bless. Totoo. Jun Lagon, my friend, shout out ha. Good day, Manong Roque. Habang hinihintay natin ang ICC, ipatulpo muna si Digong. Oo naman, bakit? Kaya ipalay detector test niya para di na siya makapag-deny sa mga sinasabi niya against kay PBBM. Then, magpa-Senate hearing siya about sa ginawa nila Digong against kay PBBM at sa gobyerno nito, di ba? Hindi kaya ni Tulpo yan. Si Atty. Libayan nga pinapatulpo ko na hindi niya magatawag-tawagan, di ba? Marilo Pabianak, shout out. Good morning po tayo at sa mga ka-warriors. Napakagulo na po nitong Unity. Winawatak-watak niya talaga mga Pilipino at talagang walang kabutihan na idudulot sa kalagayan natin bukod sa kahihiyan sa buong mundo. Totoo yan, nak. Kaya dapat talaga ibigay na yan ng mga yan sa ICC nang matahimik ang bansa natin. Sa dami po kasi ng agiw na iniwan, kaya talagang ayaw pa ding tumigil na di maiupo ang anak kahit maliwanag na di kakayanin. Imagine mo po, no comment, palagi ang sagot. Saan na po tayo pupulutin? God bless us po tayo at sa mga warriors. Huwag mo po, Lord, pababayaan ang aming bansa. Tinatanong mo kung saan tayo pupulutin, na no comment.
Mary Grace Santos, shout out. Good morning, Karoke. Tama naman si Atty. Libayan. Ang ginagawa ni Digong, if you can't beat them, join them. O, diba? Sa halip na ipaglaban ng West Philippine Sea, kaya nga si Pinoy di nakialam kay Digong ngayon. Feeling niya, siya pa din ang presidente. Feeling God ang dating pa sa Pope na pagpapanggap na infallible siya. God bless po, Karox, at sa mga ka-warriors. God bless, Mary Grace Santos. Mary Grace ulit, oh. Ha? Natutuwa ako sa mga comments ng mga ka-warriors. Malalim ang isip at may sense. May agrumento, walang may malalang mental health dito sa ang masasabi mong tao, God bless to all. Oh, piling-pili naman yun nandito, friend. Mary Grace, hindi pwede pumasok dito yung tanga. Hindi ko kaya nga daw nagla-live eh. Kasi manggugulo yung mga bobo. Sa totoo lang, wala akong panahon mo ipagdebate sa tanga. Alam mo na nga tanga eh, di ba? Ba't ba? Di ba? Alam mo na nga bobo. Di ba? Sayang oras eh. Roberto Sayat Senior, shout out. Si Kanor, may negosyong hindi natapos yan. At ang laking takot sa mga kasalanang pagbabayaran sa taong bayan. Yan ang totoo. Out of the picture na siya. Ikulong sa Davao. Out of the picture na siya. Ikulong sa Davao or itapon sa China. Finish contract na siya. Doon siya mag-stay kay Xi Jinping. Kasama si Bato, Aimee, Robin, Bongo, Pantaleon Alvarez, etc. Doon sila bagay. God bless, Xerox. God bless, Roberto. Chupista Bunao ulit, oh. Akala ko ba matapang yan, Dudes na yan? Duwag din pala. Urong agad ang kanyang, alam mo na, kuya, kung ano ang urong sa kanya. Matapang lang siyang mangutang para makakurakot lang nila. Lord, parang awa mo na po sa katarungan ang ginawa nila ay sa mamamayang Pilipino. Diba? Bansiker, shout out. Hindi na kabaitan ginagawa ni PBBM eh. Katarantaduan na yan eh. Bansiker ulit, oh. Sige BBM, ikaw din pag napatalsik ka na sa palasyo, baka isusunod kunin nila yung ill-gotten wealth mo. Limasin nila yan. Hindi malayo yan. Natin. Chupista Bunao ulit, oh. Kuya Rox, ang sarap talagang makipagkulab sa'yo at sa mga ka-warriors. Para kasing iisa lang ang mga nasa isipan natin. Salamat kuya sa pagbasa mo sa mga comments namin. Kahit minsan, sumasakit ng batok mo. God bless po. Ingat po palagi. Ingat ka din, Chupista Bunao. JNL, oh. Xerox. Naman to. Tama lahat ang sinabi ni Atty. Libayan, pero hindi in-explain ni Atty. kung bakit na nangingialam si Diggs. Kasi, bukod sa gusto nila tuloy ang ligaya nila, libre pa sila sa lahat ng krimeng ginagawa nila at todas ang mga kumukumpetensya sa negosyo nila. Totoo. JNL ulit, oh. Xerox, sa palagay ko hanggang Davao na lang ang kapangyarihan ni Dudes. At sa palagay ko rin, ito na rin ang simula ng unti-unting pagbagsak ng mga Dudes. Kasabihan nga, there is rise and fall, lalo na ang kasamaan. Totoo yan. Kaya nararamdaman na nila yon. Ang mahigpit kong katibayan ay ang last peace rally nila Dudes. Nanawagan sila sa AFP at PNP but they failed. That was their last chance. But epic failure. Totoo. JNL ulit, oh.
Sa palagay ko rin, Sir Rox, sa 2025 election, todo ingat ang mga Marcos dahil talagang dadayain ng kampon ng kadiliman ng eleksyon. Pero di sila magtatagumpay. Alam ni BBM ang gagawin para di magtagumpay si Dutz. Oo, sana nga, ha? Ano to? Estrella Mikwa. Estrella Mikwa. Welcome to the club. Gahaman sa kapangyarihan, yung digong na yan. Sobra. Jane L. ulit, oh. Si Rox, madidisbarya si Alvarez, pero baka manatili pa siya sa Congress. Pag di na disbaryan, ilibre mo ako sa McDonald's. McDonald's dyan. Layo-layo mo eh. Reynaldo Gonzalez, shout out, ah. Ha? Ngayon, nakisang oras na tayo, mga friend. Nagtataka lang ako, Sir Rox, kay Atty. Libayan, kung bakit tinatanong pa kung nakikialam daw ba si Digong sa pamamahala BBM. Di ba, Sir Rox, alam naman na ng lahat, ano bang issue dun? Halatado naman na. Di o, totoo. Diba? Ladies Anita, oh. Have a blessed Saturday po, Sir Roque, at your loving wife. At sa aming lahat, sumusubaybay sa inyong masaya at programa. Masaya na programa. Stay safe and God bless po. God bless, Ladies Anita. Ladies Anita ulit, oh. Sir Roque, masarap din makinig kay Atty. Libayan. Prangka siya. Magsalita at may tapang. Totoo. Ha? Ladies Anita, oh. At saka si Atty. Libayan. Tungkol sa gulo nila kay Tulfo, panig ako sa kanya. Totoo yan. Kaya lang marami na sila eh. Yamo na sila. Kayang-kaya na nila yan. Oo. Ladies Anita, oh. Napakawalang yata talaga ni Duterte set, sabi niya. 3J show po. Sir Rox, ang daming issue ngayon. Ayan si Harry Roque. Umandar na naman ang pagiging ewan. Akalain mo ba namang sabihin wala ro obligasyon si Sarang walang H KFL Lisa? Abogado yan, ha? Pero parang di nag-aral. Totoo, ha? Yannick Ordobes, oh. Paano yan? May sayad nga hudas ng Pilipinas, Team China. Dapat nang palayasin na sa Pilipinas ang mga yan. Diba? Shout out. Emans Calona, nak, shout out, ha? Mirna Regalado, Dolor Garcia, shout out. Ay. Adorasyon Di Maranan. Shout out sa inyo, mga friend. Boyong Kong Balong, Brother Eli Asisio, shout out. Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. Sana makadalawa ako. Hirap na hirap ako mag-vlog kasi pagka ang dami ko kasing comments, hindi ko mabawa sa sayang. Kaya once a day na lang. Basta magkakasama tayo, di ba, mga friend? Hanggang bukas po muli. God bless. Dasal. Nadagdagan na naman ho tayo ng dadasalin. Ha? Nasana. Ha? Huwag nang makapana. Ipe! Ano ba kasalanan ng Pilipinas sa'yo at papasok ka na naman? Ikaw na nga nagsabi, Ipe! Hindi ka abogado, hindi ka doktor, hindi ka engineer, ikaw ay artista. Kung ganon, alam mo pala eh. Dapat sa pelikula ka, hindi sa Senado.